Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng 105.1 Brigada News, pahayag ni Mr. Larry Gadon. Reaction niya nitong pagdeklara ni VP Sara tatakbong presidente. Sabi niya, walang kapana-panalo yung VP Sara pagkapangulo sa 2028. Bakit daw? Pakinggan natin siya. Walang kapana-panalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila at pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin at pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay... Ay, nako. Ayoko nang pakinggan yan. Kwentong barbero si Gadon. Kwento kang barbero. Number 1 sa mga surveys si VP Sara, sa mga credible surveys. Lahat ng surveys. Yan, yung SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, halos lahat, maliban lang yung RP Mission Development Foundation. Pati yung Okta Research. Patas pa yung Tangery, yung mga scientific surveys, number 1 si VP Sara. Tapos sisingitan mo Mr. Larry Gadon, nag-internal survey ang mga kongresista. Tell it to the Marines. Papakita lang dito Mr. Gadon na hindi ambisyoso ang aming VP Sara. Kasi kung tumakbo pa siya noon, presidente siya ngayon. Walang BBM na pinagsisilbihan mo ngayon kung hindi dahil sa desisyon ng aming Mayor Sara na pinatakbo niya si BBM. Hindi mananalo ang BBM na presidente kung walang Duterte na tumulong sa kanila. Yan po ang katotohanan, Mr. Larry Gadon. Huwag mong paikutin ang taong bayan. Tingnan natin yung reaction. Lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez. Ito. 106 people who reacted. 95,000 ang tumatawa, 3,100 ang galit. 7,500 lang ang naniniwala, nag-like kay Gadon. So, halos 93% tinatawanan si Gadon, 7%. Dito mo makikita yung estimated number of their followers. So, nasa 10% lang ang Marcos loyalist. 90% ang mapabor kay Sara. O kung hindi man sila makasara, basta hindi lang naniniwala kay Gadon. Pwedeng dilawan yung mga tumatawa. Ay, Mr. Gadon. Sip-sip. Basa tayo sa mga comments. Comments. Benzayas Makalunto, otot mo yan. Ikaw na kahit tanod, malabo kang manalo. John Gamay, tell us you are scared without telling us that you are scared. Tahol nga Gadon, Duterte pa rin.
Tai mo, kainin mo. Ano pa? Nang bobola na pod ang baba. Nawong murag iro. Run Mr. Bean like a chicken. The dog being a dog. How can you explain the 32 million votes? Galing ng kwento mo, sir. Too good to be true. Sin. Sarga, save this video and play again after 2028 election. Don't go too far, Gadon. Ang dami ng salita itong si Gadon na walang, manahimik ka na lang, Gadon. Bot-bot mo diha paghilom. Save those words and we will get back to you on 2028. Sige nga. Kung hindi mananalo si Sara Duterte, sino ang makakatalo na kandidato nyo? Except kay BP Lenny. Sino ang kandidato nyo, Mr. Gadon? Ang mga political analyst, halos lahat sila nagsasabi, walang kandidatong malakas ang Marcos Jr. administration. John Vic Remulla lang ang lumalabas na sabi naman niya, kung hindi ako endorse ng Pangulo, hindi ako tatakbo. Pag endorse niya ako, yan. So, at least gusto niya. Endorsement lang. Sino ang, wala namang iba. Romualdez, ay wala na. I don't know kung makakabawi pa si Martin Romualdez. So, si John Vic na lang ang pwede. Anong ratings ni John Vic sa latest survey ng WR numero? 0.7% versus kay BP Sara na 31%. Paano yan? So, hindi mananalo? So, sino ang makakatalo? BP Lenny? Di, subukan natin. Kaya, sana nga, ma-save itong video na ito. Mr. Gadon, humanda ka sa 2028. Saan ka na magtago? Kayo ng mga kasamaan mong group effort mo dyan at iba pa. There will always be a day of reckoning. Sabi nga ni Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Mong natagan og yero. O karon humanagyod sa pag-atop o maayo na gid ka humanagyod sa so humanagyod Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulangon wa gyud mi nakapalit og yero. Kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag-o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay.
Oo. So pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa nilisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kayo. kaayo.